Nakakagulat isipin na may 55 bansa sa buong mundo na hanggang ngayon ay nagpapatupad pa rin ng parusang kamatayan. Ngunit ang mga pamamaraang ito ay lubos na nagkakaiba, mula sa kakaibang pagkitil ng Japan hanggang sa madilim at nakakatakot na sistema ng Saudi Arabia. Narito ang ilan sa mga kakaibang pamamaraan ng pagkitil ng mga naparusahan sa mundo. Ang una dapat nating tingnan ay ang Estados Unidos. Maraming sentensya ng kamatayan ang naibibigay taon-taon, ngunit nakakagulat na hindi ito kabilang sa nangungunang 10 bansa na may pinakamaraming kaso. Tinatayang 20 tao ang nasesentensyahan ng kamatayan kada taon. Sa ilang estado, iligal ang death row, habang sa iba naman ay hindi ito ipinatutupad bagamat hindi tuluyang naipagbawal. Subalit may 11 estado sa USA na aktibong nagpapatupad ng death penalty. Karaniwang krimen na pinaparusahan dito ay may kaugnayan sa pagkitil, ngunit kabilang din ang espiya, pagtataksil, at matinding kaso ng iligal na substance. Ang mga paraan ng pagkitil sa USA ay nag-iiba depende sa estado, ngunit 5 ang pangunahing ginagamit: lethal injection, electric chair, firing squad, gas chamber, at gas asphyxiation. Subalit paano inihahanda ang isang inmate sa USA bago ang pagkitil? 24 hours bago ang pagkitil, ang bilanggo ay inilipat sa tinatawag na death house, kung saan ito ang magiging huling beses niyang makalabas ng selda. Siya ay sasalang sa masusing inspeksyon, bibigyan ng bagong kasuotan, at ililipat sa death watch cell. 15 hours bago ang pagkitil, gigisingin siya upang maligo at kumain ng almusal. 14 hours bago ang pagkitil, bibigyan siya ng pagkakataon na makita ang pamilya at kaibigan sa huling pagkakataon at makatawag ng 45 minuto. 8 oras bago ang pagkitil, pinapayagan siyang makita ang kanyang huling paglubog ng araw. At 6 na oras bago ang pagkitil, maaaring mag-order ng huling pagkain, ngunit limitado ito sa halagang $30. Kung gagamitin ang electric chair, aahitan ang ulo ng bilanggo upang maiwasang magliyab ang buhok. Sa huling oras, ipapasok ang mga saksi. Karaniwan ay pamilya ng biktima. Dito magsisimula ang proseso ng pagkitil. Sa kasalukuyan, may 2,500 na tao sa death row sa USA at maaaring tumagal ng mga dekada bago maisagawa ang sentensya dahil sa maraming apela. Sa Saudi Arabia naman, tinatayang may 185 tao ang kinikitil kada taon. Nakakatakot na kahit ang mga maliliit na krimen tulad ng pagkuha ng di sayo, pagtataksil, o paggamit ng pinagbabawal ay maaaring maparusahan ng pagkakitil. Bukod pa rito, ang pagtalikod sa Islam, pangangalunya, pakikipagrelasyon sa parehong kasarian, at maging ang pangkukulam ay maaaring humantong sa parusang kamatayan. 3 paraan ng pagkitil ang ginagamit sa Saudi Arabia, at una dito ay firing squad, pangalawa ay stoning, kung saan ang tao ay ibabaon sa buhangin, hanggang leeg at babatuhin hanggang sa makitil, at beheading, gamit ang malaking espada. Matapos ang pagkitil, karaniwang ipinapakita ang mga labi sa publiko upang magsilbing babala sa iba. Ang mga bilanggo sa death row ay kadalasang nakakulong sa Al-Hair Prison, kung saan sila ay dumaranas ng pisikal at psikolohikal na pagpapahirap. Bukod dito, bihira nilang makausap ang kanilang mga pamilya habang naghihintay ng kanilang hatol. Ang mga detalye ng death penalty sa bawat bansa ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw sa katarungan at parusa, mga usaping nananatiling kontrobersyal hanggang ngayon. Ang isa pang bansa na may nakakagulat at malupit na death row ay ang Japan. Bukod sa USA, ang Japan ang tanging demokratikong bansa na may death row pa rin, na may average na 5 pagkitil kada taon. May 3 krimen lamang na maaaring magdulot ng parusang kamatayan, at ito ay ang pagkitil, pagtataksil, at mga krimen laban sa estado. Karaniwan, kailangan mong kumuha ng maraming buhay upang mahatulan ng death row. Sa karamihan ng mga bansa, ang mga bilanggo sa death row ay sinasabihan ng maaga kung kailan sila mawawalan ng buhay. Ngunit hindi sa Japan. Sa halip, ang mga bilanggo ay sinasabihan lamang 1 o 2 oras bago ang pagkitil. Ibig sabihin, wala silang ideya kung kailan ang kanilang huling araw sa mundo. Maaaring taon pa ang lumipas bago ito mangyari, o maaaring mangyari ito sa loob lamang ng 2 oras. Dahil dito, may mga bilanggo na nasisiraan ng bait. Upang mas mapalala pa ang sitwasyon, ang pamilya ng mga bilanggo ay sinasabihan lamang pagkatapos maipatupad ang hatol, kaya't wala silang pagkakataong magpaalam. Habang nasa death row, ang mga bilanggo ay inilalagay sa napakahigpit na kulungan na sinasabing pinaka-istrikto sa mundo. Sinusunod nila ang eksaktong paraan ng pagupo sa kanilang selda. Kailangang palaging nakatungo ang kanilang ulo sa sahig at hindi maaaring tumingala. Hindi rin sila pinapayagang magsalita, maliban kung kinakausap, at kailangang magtrabaho ng mahigit 13 oras kada araw. Ngunit ang isang bansa na may mas malupit na death row ay ang China. Ang China ang may pinakamaraming bilang ng pagkitil kada taon
umaabot sa higit 1,000 pagkitil taon-taon. Sa China, maaari kang hatulan ng pagkakitil para sa maraming krimen, kabilang ang malubhang pandaraya, pambobomba, pagbaha, pag-aaklas, separatismo, rebellion, oposisyong pampulitika, subversyon, pagpupuslit ng mga tao papunta sa China, pandarambong, korupsyon, pag-hijack ng eroplano, espiya, pag-abandona sa militar, paglalagay sa panganib ng pambansang seguridad, at marami pang iba. Sa China, kahit gaano kakayaman o kapangyarihan, maaari kang hatulan ng pagkakitil. Noong 2022, isang mataas na opisyal na si Fu Angha ang nahatulan ng death row matapos tumanggap ng halos 17 milyon na suhol. At noong 2014, isang bilyonaryong negosyante na si Lu Han ang nahatulan din ng parusang kamatayan at naipatupad ang hatol noong 2015. Ang mga pagkitil ay isinasagawa gamit ang firing squad o lethal injection. Habang naghihintay ng kanilang petsa ng pagkitil, ang mga bilanggo ay nasa mga kulungan sa China na kilala sa napakahirap na kondisyon. Ang mga bilanggo ay minsang pinagtatrabaho ng 16 na oras kada araw. Kalbo rin ang kanilang ulo at kailangang laging nakatungo sa lupa. Ngunit ang isang bansa na may mas malupit pang kondisyon ng death row ay ang Somalia. Ang Somalia ay kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na bansa sa mundo. Ito ang tanging bansang Aprikano na nagsasagawa ng pampublikong pagkitil. Ang mga pagkitil ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsabit, firing squad o pagbato. Ang Somalia ay kumikitil ng average na 13 tao kada taon. Ang mga sentensyang ito ay binibigay para sa mga krimen tulad ng pagkitil, pagtataksil, espiya at pag-abandona sa militar. Ngunit maaari ka ring mahatulan ng pagkakitil para sa pagtalikod sa Islam, pambabastos sa relihiyon, pagtataksil sa asawa at pakikipagrelasyon sa parehong kasarian. Habang hinihintay ng mga bilanggo ang kanilang petsa ng pagkitil, sila ay ikukulong sa isa sa mga pinakamasahol na kulungan ng Somalia na kilala sa sobrang siksikan at maruming kalagayan. Ang mga bilanggo sa death row ay karaniwang ipinapadala sa Mandera Prison na sinasabing pinakamasamang kulungan sa Somalia. Gayunpaman may nagsasabi na mas masahol pa ang death row sa Belarus. Ang Belarus ang tanging bansa sa Europa na gumagamit pa rin ng parusang maaari kang mahatulan ng pagkakitil para sa mga krimen tulad ng pagtataksil, sabotahe at pagsasabwatan upang maagaw ang kapangyarihan. Ito ay dahil ang Belarus ang huling diktadorya sa Europa. Habang hinihintay ng mga bilanggo ang kanilang parusang pagkakitil, sila ay ipinapadala sa pinakamalalang kulungan ng Belarus na kilala sa pagkulong ng mga bilanggong politikal. Ang Belarus ay kumikitil ng average na 2 tao kada taon. Ngunit ang isang bansa na kilala sa mas maraming pagkitil ay ang Indonesia. Noong 2005, naging usap-usapan ng Indonesia matapos maaresto ang 9 na Australiano na nagtangkang magpuslit ng pinagbabawal. 6 sa kanila ay nasentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong, ngunit 2 ang napunta sa death row at noong 2015 ay kinitil gamit ang firing squad. Ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya, ngunit patuloy pa rin ang mga pagkitil sa Indonesia, karaniwang para sa pinagbabawal at pandarambong. Ang isa pang bansa na may nakakagulat na harsh death row ay ang India. Sa India, maaari kang mapunta sa death row para sa mga krimen tulad ng pagkitil, hijacking ng eroplano, espiya, kidnapping, pag-abandona sa militar, at maging para sa pagsasagawa ng human sacrifice. Noong 2023, nagbigay ang India ng 120 death sentences. Ang mga pagkitil ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsabit o firing squad. Ang mga bilanggo sa death row ay ikinukulong sa mga napakasahol na kulungan. Kilala ang mga kulungan sa India sa sobrang siksikan na may backlog na higit sa 25 milyon na kaso. Ang mga selda ay napakasikip, madilim at marumi at sinasabihan lamang ang mga bilanggo ng kanilang petsa ng pagkitil ilang araw bago ito mangyari. Ngunit ang isang bansang hindi nakakagulat na may napakasahol na death row ay ang North Korea. Sa North Korea, halos anumang bagay ay maaaring magdala sa iyo sa death row. Kasama rito ang pagsasabuatan laban sa bansa, pakikipagtulungan sa mga kalabang bansa, pagpapakalat ng mapanganib na impormasyon, politikal na pagtutol, pagbisita sa mga banyagang website, panunood ng banyagang pelikula o palabas sa TV, pakikinig sa banyagang radyo, paggamit ng hindi angkop na salita, pagtawag sa ibang bansa, panunood ng pangmatandang bagay, at pagbabalik sa North Korea matapos tumakas. Maraming matataas na opisyal sa North Korea ang nahatulan ng parusang kamatayan, kabilang na ang sariling tiyuhin ni Kim Jong-un. Ang mga paraan ng pagkitil ay firing squad, pagsabit, pag-alis ng ulo, at maging ang pagpapasabog gamit ang missile. Ang ilan sa mga pagkitil na ito ay isinasagawa sa publiko. Noong 2022, isang 22 years old na lalaki ang pampublikong kinitil dahil sa pakikinig ng K-pop. Habang nasa death row,
Ang mga bilanggo ay ipinapadala sa labor camp kung saan sila ay kailangang gumawa ng mabibigat na trabaho sa loob ng 20 oras kada araw. Marami ang nawawala ang buhay sa mga kampong ito, ngunit kung sila'y makaligtas, sila ay babarilin ng mga gwardiya. Upang mas palalain pa ang sitwasyon, ang buong pamilya nila ay dinadala rin sa mga kampo upang masiguro na walang sino mang magtatangkang agawin ang kapangyarihan mula kay Kim Jong-un. Ang North Korea ay kumikitil ng average na 150 na tao kada taon.